Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa niyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sagana ang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa po sa mahirap na karanasan ng buhay ay ang pagkakaroon ng mga tanong na hirap tayong bigyan ng kasagutan. Gusto po kasi natin lagi tayong in control, and certainly mahirap maging in control kapag may mga bagay na hindi tayo alam. Kaya nga sumisikat madalas yung mga taong maraming nalalaman. Ibang katulad ni na Ernie Baron dati o kaya ni Kuya Kim ngayon. At gayon din ang mga programa na nagbibigay sa atin ng iba't iba at maraming mga kaalaman. Ngayon pa man, may mga tanong talaga na hirap tayo. Hirap ang tao na bigyan ng katugunan. At tulad ng ano nga bang mayroon pagkatapos ng universe na alam natin. Meron nga bang ibang planeta kung saan may mga nabubuhay ding mga intelligent beings na tulad natin? Totoo nga ba ang mga aliens? Actually, kamakailan nga lang po ay pinadeclassify ni President Trump ang maraming mga files tungkol sa UFO. At sa kanya parang sinabi sa mga tao na kayo na ang bahala kung paano interpret, explain ang mga ito. Kasi nga, kahit sila, ang Pentagon o ang Amerika, sa wala, hindi ito ma-explain. Kayun pa man, ano nga ba kung hindi natin ito ma-explain? I mean, anong magiging napakalaking epekto sa buhay natin? Tuloy pa rin naman ang buhay natin, di ba? Kaya, mas mahirap na tanong, actually, yung mga tanong na may diretsyong kinalaman sa buhay natin. Yung bang klase ng mga tanong na kung hindi natin masasagot ay po pwedeng makapag-stop literally and figuratively ng buhay natin. Katulad ng tanong na, bakit hindi ka umasenso sa paraan na gusto mo, gayong nagsisikap ka naman at wala ka nang may inaargabyado? Yun kasi madalas ang kasabihan, di ba? Yun din ang naisasermon ng pari kadalasan. Magsikap lang, magtiwala lang, gawin lang ang tama, gawin lang ang mabuti, huwag lang may aapakan, uunlad tayo. Alam natin na may mga taong kahit gaanong sikap ang gawin, kahit gaanong pagpapakabuti at dasal ang gawin, hindi umaasenso ang buhay the way they want or the way we want it or the way we expect it. Katulad din ng tanong na, bakit ka niloko ng asawa mo? Bakit nasira ang buhay ng anak mo? Bakit nasira ang pamilya ninyo? Bakit nagkaroon ka ng sakit na malubha? Bakit namatay ng maaga ang mahal mo? Bakit parang yung mga masama ay nangingipapaw? Samantalang ang mga mabuti ay nalalampasan. You see, mas mahirap na tanong ang mga ito dahil walang sasapat na eksplanasyon sa mga taong may tanong na ganyan. At siguradong pwede rin nating silang maunawaan kapag tayo na ang nalagay sa kanilang kalalagayan. Kaya nga, napakagandang balita itong sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan kung saan sabi niya, "Marami pa akong gustong sabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu Santo ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan." Napakagandang balita ito. Again, para sa mga taong may mga tanong ngayon at may mga magiging tanong pagdating ng panahon sapagkat masasagot pala ito pagdating ng araw at ang magpapaliwanag pa mismo sa atin ay ang ating Panginoon. And so mayroong sapat na explanation, mayroong katanggap-tanggap na rason, mayroong magandang dahilan na hindi pa maibigay ng Diyos sa atin sapagkat alam niya na hindi pa ito tamang panahon at hindi pa natin kayang tanggapin, and we should believe Him sapagkat
Siyang may likha sa atin. Siyang nakakaalam ng kakayanan natin, kung kaya ba nating tanggapin, kung kaya ba nating unawain. At siya rin ang nakakaalam ng makabubuti sa atin. Abay, hindi magsusubo ang ina sa kanyang batang-batang anak ng isang solid na pagkain kung alam niyang hindi pa ito kayang nguyain o i-digest ng anak niya. Dahil sa halip na makabuti, ay siguradong yan ay makasasama pa. Ganun din ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi niya nililihim, pero may tamang panahon kung kailan niya ito suddenly or gradually i-reveal sa atin. O di ba ganyan ang nangyari sa mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima? Hindi naman ito isinapublika agad dahil bukod sa ito ang bili ng mahal na ina, pinag-aralan muna at hindi rin naman pakay ng simbahan na isatisfy ang curiosity lamang ng mga tao kung hindi naman ito magtutulot ng pagbabago. At ang mahal na ina ay nagpakita hindi para nagpasikat, kundi para sa kanyang mensahe na galing din naman sa Diyos, akayin sa pagbabago ang lahat. At hindi mangyayari yon kung i-reveal agad ang mensahe nang hindi sa tamang paraan at sa tamang panahon. Kaya sana mga kapatid, huwag nating isipin na iniiwan tayo ng Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo nasa isang napakahirap na sitwasyon. Kapag tayo nanghihingi sa Kanya ng explanation, He is not leaving us in our confusion. Hindi niya pinakikinggan, napansin ang ating mga tanong. Pinakikinggan niya yan. Narinig niya yan. Pinapansin niya yan. At lalong hindi sa wala siyang sagot sa ating mga tanong. Mayroon. It's just that hindi pa talaga tamang panahon. Tandaan po natin na bagamat hindi galing sa Diyos sa mga pangit na nangyayari sa atin, ay hindi naman po niya iaalaw ito kung hindi niya magagawa ng paraan sa huli o kung hindi niya mailalapat sa kanyang magandang plano para sa huli. Kaya magkakaroon ng Panginoon para sa atin ng sagot sa ating mga tanong dahil siyang gagawa ng buong eksena, siyang gagawa ng buong plano. At kasama doon ang pangit na mga nangyayari sa atin kahit di niya yung ginusto. Pero i-incorporate niya sa kanyang magandang plano. Kaya may maisasagot siya sa atin kung bakit niya hinayaang mangyari yon kahit hindi niya ginusto para sa atin. We will realize in the end na gumawa siya ng paraan para hindi mangyari yon. And we will realize, of course, na kahit nangyari man yon ay gumawa pa rin siya ng paraan upang sa huli ay ma-appreciate pa rin natin kahit yung pangit na nangyari yon. And so, wag po sana tayong mapako sa ating mga tanong sapagkat ito ang siyang magpapako sa atin sa walang humpay na pagkagalit, pagtatampo, pagrereklamo at pagkalito. Sa halip, move on tayo nang may pananampalataya sa ating Panginoon na nakakaalam ng lahat at kaya makapag-explain din sa atin pagdating ng panahon sa paraan na hindi lamang natin basta tatanggapin, kundi sa paraan na siguradong ipagpapasalamat din natin. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa Hindi ako magtutuda. ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringkin ng Diyos sapagkat alam niya ang kalalagayan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Umikit tayo. Diyos
ang samo ko. Panginoon, mula ngayon, hindi na ako magtatanong ng magtatanong. Magtitiwala lang ako sa iyo, aking Panginoon. Ibibigay ko, isusurrender ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw na ang magpatakbo nito. Isususpend ko muna ang aking mga tanong sapagkat ang mahalaga ay ngayon. Kinakailangan ko mawala na ako sa kahapon sapagkat alam ko na ang pagpapala mo ay nauna na sa akin. Ang kapalaran ko, ang buhay ko ay nasa iyo. Ikaw ang gagawa ng mas magandang kwento. Hallelujah! Kung saan isasama mo na dito yung mga pangit kong karanasan, gagawin mong bahagi ng isang mas magandang larawan na kung ngayon ka lang titingnan bilang hindi bahagi ng kabuuan na hindi ko maintindihan. Hintayin ko yung buo. Hintayin kong mabuo yung puzzle. Hintayin kong mabuo yung kwento. Hindi ko na muna husgahan ngayon. So hindi mo na ako magtatanong upang tayo ay kunin. Sapagkat alam ko, mayroong magandang mangyayari. Ang Diyos ang Alpha at ang Omega. Kapag hindi pa tapos, paayos. Ayusin pa yan ang Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap. Pero kumapit ka lang at maunawaan mo lang kung bakit hindi ka nagkaanak. Kung bakit inalaw ng Panginoon na mangyari yan sa buhay mo. Maaaring hindi niya yung ginusto. Maaaring yan ay ginusto ng mga tao sa buhay mo o ng mga tao, environment na meron tayo. Pero kung lalapit kay Jesus, bibigyan niya ng magandang sense at meaning yan. Sa katapusan, maintindihan mo rin. Kapit lang. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.